Atin po lamang gambalain si Attorney Mona Lisa Dimalanta, ang pinuno po mismo ng Energy Regulatory Commission. Siya po ang chairperson. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga po, Manong Ted and DJ Chacha. Magandang umaga po sa lahat ng kasama po natin. Opo. Salamat po sa inyo pong panahon na chairman. Ma'am, ito ho muna. So far po, ano ho ang report sa inyo nitong mga planta ho na pumalya at dahilan po ng pagpalya? Gaano sila karami? At ano po ba ang requirements po ng ERC para po sa pagpapaliwanag sa kanila? Okay, salamat po. Alam po natin na since last week po, nung pinakamarami pong planta yung wala sa sistema nung Tuesday, umabot po yan sa 60 units, Luzon and Visayas. So, pero yung iba naman po doon, karamihan po doon, mga inasahan na po natin kasi karamihan po sa kanila mga hydro plants. Wala talaga silang tubig, so hindi po sila makakatakbo. So, ang mga pinagpaliwanag po natin, yung mga ang tawag po natin equipment related na issues yung kinaharap nila. May mga nagpaliwanag naman po na nagsabi na hindi nila inaasahang bumigay yung mga parte ng equipment ng planta. Kaya po iniimbestigahan po namin yon na kaya po ba bumigay yung mga parte na yon hindi nila na-maintain ng maayos or dahil po talagang hindi inaasahan. So yun po yung iniimbestigahan po natin. Anim po yung patuloy po yung pagpapaliwanag nila na sinubmit sa amin at under evaluation po ngayon. Opo, ang mga planta pong ito, ano pong kanila pong fuel, ma'am? Karamihan po dito ay coal or diesel. Yun pong pinagpaliwanag po namin, coal or diesel plant. Okay, sige po. So ma'am, ito hong mga bumabagsak na mga plantang ito, ano ho ba ang responsibility ng NGCP sa inyo? Kayo ba ang dapat dumirekta ho sa mga planta o obligasyon ng NGCP mag-report po sa inyo? Ang NGCP po nagre-report din po sa amin nung mga parang day-to-day, may tinatawag po silang daily operations report. So doon po nakikita namin yung status po ng mga planta. Yan po yung at the end of the day. But actually, pag meron pong tinatawag tayong significant incidents, yun po in 15 minutes dapat po i-report nila sa amin yung mga pangyayari. Pero yung actual po na kondisyon, kasi po ang makikita lang ni NGCP yung nangyari sa point of connection, dun po sa physical connection na sa grid. Pero yung totoo pong nangyari sa loob ng planta, hindi po yun talaga makikita ni NGCP. Dumidiretso po kami sa mga planta po pagdating na po dun sa mga ganong mas malalim na investigasyon. Opo. Pero po sa usapin po naman sa pagiging responsable ng NGCP, sa pagsiguro na kapag may mga bumabagsak na planta ay meron tayo mapagkukunan po ng ilang pang source ng kuryente. Go ahead, ma'am. Opo. Tama po. Yan po, pangunahin pong responsibilidad ni NGCP na mangontrata po ng reserba. Kasi po yung trabaho po niya as system operator ay paniguraduhin na reliable, na palaging maayos ang takbo po ng grid. So, last year po, kung maalala po ninyo, actually, nagkaroon po, dahil po inutusan natin si NGCP na mangontrata ng mga reserba, meron po siya mga pinasukan na kontrata. Pero actually po, kulang pa din po talaga yung mga nakontratang reserba. Opo. So sa ngayon po, ma'am, na ito nga po, nag-yellow alert tayo, red alert, at may bumabagsak na mga planta. Bilang example po, ito hong sinasabi ho ninyo na 6 na mga generation companies na ito. Ito po yung nanggagaling po saan po itong kanilang sinusupplyan? Luzon o Visayas? Luzon and Visayas po. Okay, opo. Kapag ganyan, ma'am, kailan papasok po yung kinontrata supposed to be po ng NGCP na papalit sa mga bumagsak na planta? Ay, ano po yan, dapat po yung mga nakareserba, meron pong reserbang nakaabang, meron pong reserbang nakaalalay, tawag natin regulating reserves, inaalalayan yung voltahe ng sistema. Meron pong reserbang nakaabang, so nakaalalay at nakaabang. Yun pong nakaabang, ano po yan, it's on a real-time basis. Dapat po pumapasok sila pag tinawag sila. Meron pong kailangan pumasok ng yung pong hot start na tinatawag natin within
I think 30 minutes ang ang maximum na pagpasok po niya. So dapat po nandyan po 'yun, nakaabang po siya. Opo. So kung siya po'y pumasok para po punuan yung pagkukulang ng pumaliyang planta, paano po ang presyuhan nun per kilowatt hour? Meron kung nakakontrata po siya kay NGCP, ang presyo po nun ay kontrolado po namin ng Energy Regulatory Commission kasi po kami po ang nagre-review at nag-aaproba kung magkano lang po yung pwedeng i-charge kasi po ipapasa po yun sa atin po, tayong mga consumers. Pero pagdating po meron na po tayong tinatawag ngayong reserve market, kaya lang po sinuspindi po namin yan nitong Marso dahil nagkaroon po kami ng mga question dun sa exactly po sa presyuhan. Pero kung gumagana po yung reserve market, katulad po ng WESM, dun po mababase yung presyuhan po ng reserba. Dun po sa mga hindi nakakontratang reserba, market din po ang magsiset po ng presyo po noon. So sa ngayon po, sa mga kakontrata ng NGCP, na mga planta na siya sasalo sa mga babagsak, sa ilang pong plantang ito, ilan po dito ang meron na pong kontrata na dinaan sa inyo at ilan po kaya dito, kung alam po ninyo, yung pong ang presyuhan ay manggagaling sa WESM? Ngayon po, ang NGCP po merong nakakontrata na mahigit 30 na kontrata yung meron po siya. Meron din po mga planta na nag-o-offer. Hindi ko lang po kabisado kung ilan yung diretso sa market, yung tawag natin merchant plant. So, yun po. Opo. So sige. So ma'am, dito ho ngayon sa mga plantang bumagsak, ano ang report sa inyo? Ilan na ho ba as we speak now? Ilan po yung actual na hindi po gumagana at bumaksak po during this time? Yun pong mga naka-outage pa rin po natin. Mahigit 20 pa din po sa Luzon at mahigit 20 pa din po sa Visayas. Marami-rami pa rin po. Pero karamihan po dito nga, nabanggit ko kanina, ay either hydro plants na walang tubig or sa Visayas, biomass plants, wala po kasing bagas dahil off-milling season, wala din silang fuel. Sige. So, yun po kasi hindi na ho dapat nga sinasama sa usapin kasi nga definitely po, they cannot produce, no? So ito So ngayon po ma'am, sabi ho ninyo, kulang pa rin yung nakontrata ng NGCP na ancillary services. Apo. Okay, kung kulang pa rin po yan ma'am, saan po ngayon paano po ang sitwasyon doon? Hindi ho ba kung kulang yan, it's pagkukulang yan ng NGCP? Pagkukulang po niyang mangontrata, ang explanation naman po niya doon ay ito lang ang nag-offer sa akin. So, yung isang araw nga po, nag-meeting din po kami ng DOE at NGCP para po pag-usapan yung second round ng pangongontrata ng NGCP at yung pagpapaigting nung pag-testing po niya sa mas maraming pang planta. Kasi po kailangan po natin ng mas maraming plantang may kakayahang mag-offer ng reserba. Hindi po kasi lahat ng planta kayang mag-offer ng reserba. Opo. So, sige. Pinag-uusapan na po yon yung second round po ng contracting po niya. Okay, sige po. So, sa ngayon, meron po kayong official po dito nga napahayag na meron ho kayong napag-alaman na ang presyuhan po sa wholesale electricity spot market ay tumaas po ng hanggang 47% sa unang linggo ng kasalukuyang buwan. Ito ho ba'y pambihira ba ito? Ito ho ba'y kakaiba? Ito ho ba'y kahinahinala? Definitely po, nag-iimbita po siya ng atensyon. Kaya po talagang mas malalim pong pagbubusisi yung ginagawa po namin dun sa presyuhan at inaaral po namin kung ano pa pong mga otoridad yung meron kami para po mag-respond dito kasi po, sabi nga po ng Pag-asa, ito pong high heat index nating nararamdaman, mukhang hanggang second week of May pa. Hindi naman po pwedeng ganito palagi po yung sitwasyon natin. So, inaaral po namin yung mga pwede pa po naming magawa ayon sa batas. Kung ito po ay 47% sa Luzon, ano kaya effect nito sa electric bill namin sa Meralco? Ay, okay. Thank you po sa tanong. Kasi po, yan po yung minsang hindi na
na ipapaliwanag ng mahusay. Yun pong mga consumers na ang distribution utility or electric cooperative ay nangontrata ahead of time. Sinara yung presyo ng kontrata para hindi nga po may expose sa WESM. Hindi po masyadong mahalaga itong presyuhan sa WESM kung sa consumers na nakakontrata po yung utility. Ang delikado po dito, yung mga consumers sa lugar na yung electric cooperative or distribution utility ay hindi nangontrata ahead of time. Wala pong power supply agreement. Ibig sabihin po, bumibili po siya halos kabuuan sa merkado. So, siya po yung exposed pag po ganitong sitwasyon. Opo. Kasi po ngayon, Ma'am Meralco, walang report sa inyo na sila ay bumili ng kakulangan sa WESM at sila po lamang ay umasa doon sa kanila pong programa na yung interruptible. Opo. Guide, Ma'am. Opo. Ang Meralco po, meron po siyang WESM exposure pero hindi po ganun kalaki. Kung tama po yung pagkaalala ko, mga 20 lang po yata. Meron po tayong mga distribution utility or electric cooperative. Hello, Ma'am. Opo, na medyo lumalabong ating signal sa telepono. Maganda po itong para maintindihan nyo, kuryente pinag-uusapan dito, and una, yung pong supply, pangalawa po yung presyuhan, at responsibilidad din po ng gobyerno bilang regulator nga sa industriyang ito. Kaya nga po, Energy Regulatory Commission. Opo. Balikan natin si Attorney Mona Lisa Di Malanta. Ma'am, naputol ho kayo doon sa ano? Ay, sorry po. Opo. Sa Meralco po, wala kanyong problema nga kasi meron ka nakakontrata so fix na ang iyong presyuhan. Maliit na lang po kanyo ang exposure nila sa WESM, no? Opo. Ang binabanggit ko kanina, ang medyo delikado po, yung mga ibang utility natin or electric cooperative, may nakita po kami ng mga electric cooperative natin na almost 100% po ang exposure sa WESM. So, ibig sabihin po, yung consumers po nila, lantad na lantad dito sa nangyayaring presyuhan po sa market na reflection din naman po ng tinatawag po nating supply and demand at least to a certain extent. Opo. Halimbawa po yung Benguet Electric Cooperative. Ang kanilang exposure ho ba 100% talaga WESM? Ay, hindi ko po. Kabisado. Hindi ko po hawak ngayon yung kodigo. Pero ay i-check ko po. Okay, sige po. So ma'am, kung ganyan po kalaki sa Luzon, sa Kabisayaan po, kumusta? Gaano po kalaki ang itinaas po sa presyuhan? At ito ho ba ika nga ninyo ay nakakatawag sa inyong atensyon? Opo. Mga sa Visayas po, mga almost 30% po yung in-increase. And yes, kasama po yan dun sa binubusisi po natin ngayon. Katulad, may katuwang po kami dito, nakikipagtulungan po kami din sa Philippine Competition Commission. Meron po kasi kaming agreement sa kanila na magsusuporta sa isa't isa. So, katulong naman po namin silang tumitingin dito. Kung meron pong bahid ng anti-competitive behavior po yung mga nangyayari. Sige, hanggang kailan po ma'am ang inyo pong ginagawa pong pag-aalam dito po sa 6 na kumpanya po na may mga planta ng kuryente para malaman po natin na wala pong nangyari dito manipulasyon o hindi magandang gawain sa kanila pong negosyo? Umaasa po kami by next week tapos na po yung evaluation po namin. So baka mga first week of May, pwede na po kami makapag-report kung ano po yung next steps po natin. Opo. Sa WESM po ma'am ngayon, meron na ho bang cap ang kanila po maaari lamang singilin per kilowatt hour? Meron po tayong tinatawag nating offer cap at secondary price cap sa WESM. At isa pa nga po yan sa mga napansin namin ito pong halos second week na po tayo na ganitong sitwasyon. Ilang beses po, napakaraming interval na nabibreach po yung ating cap. Ibig sabihin, hindi naman po ipapasa sa consumers yung lampas sa cap. Pero ibig sabihin po nito ay madaming beses na sumusubok na mag-try mag-bid ng napakataas. Opo. Ma'am, sorry po, hindi ko kasi minsan maintindihan bakit ang kalakaran sa WESM, kung tama ako o kaya mali ako, na kung ano yung pinakamataas, yun na nasusunod. Opo, tama po kayo. I mean, ba't ganon? Kasi po, ang sistema po ng WESM ay, tawag po natin ay stacking. So, kumbaga po, may mga offers po yung mga planta. Meron, una-una po,
lahat po ng planta required na mag-offer sa WESM. Gross pool po kasi tayo. So, hindi pwedeng yung isang planta sabihin niya, hindi na ako mag-offer sa WESM, di diretso ako. Pwede po yun sa power supply agreement. Sa presyuhan lang po kayo maneneto. Pero kailangan yung capacity mo yung offer. Kailangan po kasing makita ng merkado yung kabuuan ng available capacity. Tapos po, i-match po niya yon sa demand on a every 5 minutes, 5-minute market na po tayo. So every 5 minutes, minamatch po yun sa demand. Lahat po ng kailangang capacity to meet demand dahil kailangan po palagi balanse ang supply and demand. Yun po yung ipagpapatong-patungin, parang Lego blocks, papagpatong-patungin. So yun pong pinakahuling capacity, pinakahuling megawatt para umabot dun sa demand, pumantay yung supply sa demand, papapasukin po yun ni WESM. Kung ano po yung presyo ng pinakahuli na capacity na yun, pinakatuktok ng Lego block, yun po ang magiging presyo ng kabuuan. Kasi po ibig sabihin, hindi magbabalanse yung sistema kung wala yung huling Lego block na yun. So yun po yung measure ng value nung pong kabuuan ng capacity na kailangan po ng system para maging balance. Kumbaga, sa simpleng paliwan, check na if you follow, So, ang example po, ma'am, kung tama po itong aking example Sige para po, maintindihan. Okay. So, kung meron kang 100, 100 ng kailangan mo, no, pagkatapos yung 100 mo para ma-comply mo siya 100, so meron ka naabot na hanggang 90, no? 90. Yung 90 yun may kanya-kanyang presyo yun. Ngayon yung panghuli na 10, yung pinakahuli na kailangan mo, may presyo siya. So kung ano yung presyo nun, yun na ang masusunod sa pangkalahatan po ng 90. Ganun po ba yun? Tama po. Yun na po yung magiging presyo ng lahat. Okay. Ang sistiho, kung yun ang pinakamahal, yun din ang masusunod. Usually po, yun na nga po yung pinakamahal. Kasi po, hindi din naman po, yun pong stocking is on a least cost basis. So, pinakamura yun sa baba, pamahal. Ganun po. So, is that correct? Ganun po ang design po ng mga markets actually. Sa mga nakita ko din po sa ibang bansa. Ganun? Basta po market, opo. Ganun po yung design. Kasi if you recall, may pending pang case sa Supreme Court, right? Na hindi ko po alam kung resolved na ito. Kasi yung ang kinwestiyon ng ilang progresibong grupo Na, di ba sa kasaysayan po ng WESM, anong pinakamataas na siningil per kilowatt hour, if you recall? Nako, hindi ko na po maalala. Anyway, pero yung cap po kasi has been there since I think 2013, yes, 2014. Before the cap, right? Before the cap. Opo, before the cap talaga pong wild po yun. Okay, sige. Anyway, ito ho, kasi nga po, kung yan po ang practice sa buong mundo, tama ho ba yun, ma'am? Na bakit kung, yun ang hindi ko rin po maintindihan bakit? I think, kasi po ang market po, dalawa po yung punto po kung bakit may market. Una, para po, yun nga po, makita yung kabuuan kung ano talaga yung available. So may transparency, may visibility on the available capacity. But the second value po ng market is to send price signals para po makita kung ano ba ang kailangang halaga, ano ba ang halaga ng paggawa ng kuryente sa Pilipinas. Parang ganun po. So, kaya po, dapat po talaga nangongontrata ang utilities kasi po ang WESM, hindi po siya talaga dapat yung pinapasa sa consumer. Yes, ma'am. Siya po ay price signals po talaga. Yun nga po. Kaya po dito, ang biktima dito, yung mga cooperatives na walang kakontrata Kaya sa amin, sa probinsya, ang mahal ng kuryente per kilowatt hour, kumpara nga sa Meralco rate, right? Kung hindi po nakakontrata po yung cooperative po ninyo. Sa ilalim mo ba ng batas, ma'am, hindi nyo maaaring obligahin ang lahat ng cooperatives na magkaroon po ng kontrata po fix para po sa mga power generators? Ay, naku Sir Ted, talagang nangangampanya kami. Nag-ikot, 2 taon na po kami nag-iikot sa mga electric cooperatives natin sa main grid at sa off-grid, even sa off-grid area. Para nga po mangontrata. Katulong naman po namin dyan din yung NEA, National Electrification Administration, na talagang kulitin yung ating mga cooperative ng mangontrata.
bakit ba ayaw nila mangontrata in advance? Iba-iba pong dahilan sila. Iba-iba po. Meron pong nagsasabi na wala daw po kasing nag-o-offer po sa kanila. Walang nagpa-participate sa kanilang competitive selection process daw. Kaya po daw wala silang makontrata. So sabi namin, baka naman may hindi attractive or hindi maganda dun sa terms of reference ninyo. So last year nga po naglabas na kami ng parang template na terms of reference para uniform po yung ano. So hopefully po dumami na po yung mga nakakontrata po. Opo. Pero kasi nga kung ang ideal setup, gagaya po ng Meralco, ano man ang mangyari, meron ka ng supplier, ito na ang ating babayaran. Fix na itong ating kontrata. Kung yung pong ideal setup for the consumers, ba't hindi ginagawa ng cooperative? I mean, what's the wisdom behind it, di ba? May iba-iba pong siguro po, yung iba po, admittedly, kasi po may mga natanong na din po akong mga opisyal ng cooperative dyan. Yung iba po, sabi nila, gusto daw nilang mag-take advantage nung presyuhan sa WSM. Marunong daw silang magdaro sa WSM. Kasi po may oras po sa WSM, tawag natin off-peak hours, na zero po or negative pa nga yung presyo. Kasi po off-peak. Ang problema nun, tumataya ka na dun sa peak hours ay kaya mo pa rin bayaran yung presyo na yon. Medyo tugal na po yun pag ganun po ang ginawa po nila. Okay. Meron ho bang electric cooperative na mas mababa ang singil sa Meralco? Meron naman po. Meron naman po kaming mga nakita po na gano'n. Opo. Gaano kaya karami yun? Ay, konti lang po. Kasi ito po yung mga cooperative na usually ang kakontrata niya ay hydro or meron na rin po tayong mga cooperative na nangontrata sa solar. Yan po kasi walang fuel cost. Opo. Renewable, no? Opo. Sige. May tanong ka ba siya? Maliwanag na ba? O sige po. So, ma'am, mainam nga po ito na atin po na pag-usapan. Medyo napahaba lang po ng kaunti. I'm sorry. Kasi nga para mas maintindihan po natin ang papel po ng ERC at kung paano nga itong presyuhan po ng kuryente. Opo, no problem po. Salamat din po sa pagkakataon. Opo, sa ulitin po ma'am, salamat po na marami. No problem po, magandang umaga. Opo, thank you si Attorney Mona Lisa Di Malanta, ang chairperson po ng Energy Regulatory Commission. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.